Ang orasan ay tumatakbo, at isang batang lalaki ay tila nagbibigay ng mga tagubilin sa isa pang batang lalaki. Una, mayroon ka lamang 12 oras. Pangalawa, sundan mo ang aking lead at huwag magbago ng anuman. Pangatlo, sa nakaraan o hinaharap, hayaan mo silang maging. Si Cheng Xiaoshui at Lu Guang ay seryoso sa kanilang trabaho sa Time Photo Studio, isang maliit na ahensya ng litrato na matatagpuan sa sulok ng isang abalang lungsod. Ang dalawa ay gumagamit ng superpowers upang sumisid sa mga litrato ng kanilang mga kliyente isa-isa. Dumating ang may-ari ng lupa at nagmadaling pumasok sa shop na may dala na larawan. Ngunit nagbibiro si Cheng at tumatangging tulungan siya. Si Lu Guang, isang seryosong tao sa kabilang banda, ay nag-aalok ng tulong. Sinasabi ni Cao Ling, ang may-ari ng lupa, kay Lu na may kliyente na nais niyang makuha ang pangunahing datos sa pananalapi ng isang kumpanya na tinatawag na Vicky Games upang ilantad ang kanilang mga fraudulent na aktibidad. Mayroon silang eksaktong 2 araw. Ang tanging problema ay, ang datos na ito ay pinangangasiwaan lamang ng CEO ng kumpanya na hindi umaalis sa kanyang sistema. Ang kanyang assistant si Emma, ang tanging tao na may pagkakataong makuha ang datos. Ipinakita ng may-ari ng lupa kay Lu ang pinakabagong litrato ni Emma nakuha noong nakaraang araw. Kung hindi ito gumana, humihingi siya sa kanya na bumalik sa nakaraang linggo dahil maaaring hindi napapanahon ang mga datos sa pananalapi. Tumingin si Lu at sinabing mayroon silang isang pagkakataon lamang, kaya't pumasok si Cheng Xiaoshui sa litrato sa katawan ni Emma. Si Cheng ay nakakaranas ng sexual na pag-atake mula sa employer ni Emma sa Vicky Games bago siya makauwi. Nagkaroon ng pag-uusap sina Lu Guang at Cheng habang nagpapahinga sa kanilang mga kama, at nagbigay ng babala si Lu Guang kay Cheng na maging maingat at iwasan ang anumang bagay na makakaapekto sa timeline. Hindi pinansin ni Cheng ang payong ito at nagpadala ng text message sa supervisor ni Emma. Kinabukasan, gumawa si Cheng ng sinadyang pagkakamali na nagdulot kay Emma na tratuhin ng hindi makatarungan at sa huli ay natanggal sa trabaho. Nagsimula siyang makaramdam ng sama ng loob tungkol dito at nahirapan ng gusto. Sa kabila nito, pinayagan ni Cheng na siya ay masaktan bilang si Emma na nagbibigay daan sa kanya upang makita ang kaalaman na hinahanap niya. Sa kasalukuyan, isang nalulumbay na si Emma ang pumasok sa kanyang silid at natagpuan ang sulat na isinulat niya para sa kanyang mga magulang, na nagdudulot ng isang senaryo kung saan sina Emma at ang kanyang mga magulang ay naghahanda upang sumakay sa isang tren. Isang lalaki ang nag-alok kay Emma ng sakay papuntang istasyon, habang si Cheng ay nag-iisip tungkol sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Habang si Cheng ay abala sa Chao, natuklasan ni Lu Guang sa kanyang telepono na patay na si Emma. Isang bagong araw at isang bagong gawain. Ang misyon ng gawaing ito ay makuha ang isang espesyal na recipe ng pampalasa. Ang mga tao sa litrato, sina Lu Ji at Lin Zhen, ay dati nang nagpatakbo ng isang food chain ng magkasama. Isa ang responsable sa pamamahala habang ang isa naman ay sa kusina. Sila ay naging magka-partner sa loob ng 10 taon. Ngunit itinago ni Lin Zhen ang sikat na recipe ng sopas para sa kanyang sarili. Naniniwala si Yu na siya ay pinagtaksilan ng kanyang partner at nagsimula ng sariling negosyo gamit ang lihim na recipe. Ngayon, upang makaganti, balak niyang makuha ang recipe. Habang tinitingnan ni Cheng ang mga litrato, nagtataka siya kung bakit naghiwalay sina Yu at Lin sa loob ng maraming taon at tinanong si Lu kung maghihiwalay din ba sila kung may hindi pagkakaunawaan. Nagbiro ang dalawa at bumalik sa trabaho. Pumasok si Cheng sa litrato bilang si Yu at sinubukang maghanap ng mga palatandaan sa mga nakaraang litrato na kuha ng mga babae, ngunit nabigo siyang makahanap ng mga palatandaan. Matapos ang nakakapagod na araw ng pagsisilbi sa mga customer, nagpasya si Lin na gumawa ng noodles para sa kanilang dalawa. Ito ang pagkakataon ni Cheng na malaman ang tungkol sa lihim na recipe. Ngunit may kumatok sa pinto at muli niyang kailangang asikasuhin ito dahil ito ay isang patakaran na hindi dapat baguhin ang anuman sa nakaraan. Pagkatapos ng ilang walang silbi na pagsubok na hanapin ang lihim na recipe, napagtanto ni Cheng na ang dahilan ng paghihiwalay ni Yu at Lin ay isang pagkakaiba sa ideolohiya kung paano patakbuhin ang noodle store. Nais ni Yu na palawakin ito habang nais ni Lin na buksan lamang ang isang maliit na noodle shop. Matapos pagsamasamahin ang mga pahiwatig, natuklasan din ni Cheng ang lihim na sangkap na isang mabangong bulaklak mula sa bayan ni Yu. Dati nang ginagawa ni Yu ang mga noodles sa kwarto ng dormitoryo gamit ang sangkap na ito. Nang malaman ni Yu mula sa kasalukuyan ang katotohanan, nagpasya siyang makipagkita kay Lin upang ayusin ang kanilang pagkakaibigan. At nagtapos ang episode na nakangiti at nagyayakap ang dalawa. Napaka-wholesome. Isang katawan ng babae ang natagpuan sa ilog noong Setyembre. Sa simula, ito ay tila isang kaso ng pagpapakamatay, ngunit natagpuan ng pulisya ang ilang bagong ebidensya. Maaaring ito ay isang kaso ng pagpatay. Binalaan ng pulisya ang lahat ng babaeng mamamayan na maging mapagbantay at protektahan ang kanilang mga sarili. Narinig ito ni Cao sa radyo habang siya ay nag-jogging sa umaga. Biglang may lalaki na sinubukang lapitan siya, ngunit si Lu Guang ay nakialam.
Lumalabas na ang lalaking ito ay si Chen Xiao, isang arkitekto na nakarinig tungkol sa mga kakayahan ni Cheng Xiaoxi at Lu Guang at hinanap sila upang ituwid ang kanyang mga pagsisisi mula sa kanyang huling laro sa basketball. Si Chen Xiao ay isang bench player sa isang basketball team ng paaralan at isang photographer sa school newspaper. Ang litrato na ibinigay sa kanila ay ang litrato bago ang huling laro. Ito ay ang araw nang natalo si Chen sa laro at ang pag-ibig ng kanyang buhay ay nag-away sa kanyang ina. Ang gusto lamang niya ay makausap ang mga ito at ma-redeem ang kanyang sarili. Nagtataka si Cheng kung ang pakikipag-usap sa mga tao ay magbabago sa nakaraan, ngunit sinasabi ni Lu na magiging maayos ang lahat. Sa panahon ng laro, nagsilbi si Cheng bilang isang backup player at photographer, hanggang sa ang hindi inaasahang flash ay nagbigay daan sa kalaban na sadyang masaktan ang pinakamagaling na manlalaro ng koponan. Nailabas si Cheng bilang kapalit at agad niyang kinuha ang sitwasyon at kahit na naglaro ng mahusay. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Cheng ay maaaring magbago sa nakaraan at baguhin ang hinaharap. Napatuloy na binalaan ni Lu Guang si Cheng sa maraming pagkakataon, particular pagdating sa pagbabago ng kinalabasan ng laro. May isang manlalaro mula sa kalabang koponan na nagloko kay Cheng at sinira ang kanyang baso. Tinawag ng coach ang kanyang asal, kung saan nagsorry ang kalabang manlalaro. Nakuha ni Cheng ang pagkakataon at nagtanda siya sa kanyang teammate na itapon ng bola at nakagawa siya ng 3-pointer. Sinabihan siya ni Lu na itigil na ito at tapusin ito, ngunit patuloy siyang naglalaro na nagbago ng kinalabasan ng laro. Ipinaliwanag ni Lu Guang kay Cheng na ang mundo sa litrato ay kumakatawan sa nakaraan. Anumang bagay na iyong baguhin ay maaaring balutin ang espasyo sa oras at muling isulat ang hinaharap, ngunit may isang pagbubukod. Sa isang punto sa oras, mayroong isang mahalagang tala. Kahit na aksidenteng mabago mo ang lahat ng naunang kurso, ngunit kung walang pagbabago sa resulta ng nangyari sa frame na iyon, wala nang pagbabago. Gayunpaman, kung ang mahalagang tala na kaganapan ay nabago, lahat ng nakaraan pagkatapos nito ay maaaring muling isulat. Matapos ang laro, ipagpapatuloy ni Cheng ang gawain ng paghahatid ng mga mensahe. Lahat ay humanga sa huling tira ni Cheng na nagbigay daan sa koponan upang manalo. Biglang nagsimula si Cheng na magkaroon ng mga flashback tungkol sa talagang nangyari sa laro. Lumalabas na ang camera flash ni Cheng Xiao ang nakagambala sa isa sa mga manlalaro. Nakatama siya sa kalaban at nahulog sa lupa na nagbigay daan sa kalabang koponan na makascore ng goal at manalo sa laro. Nagtataka si Cheng kung nabago ba niya ang nakaraan sa pamamagitan ng pag-aakma ng isang mahalagang tala na siyang kinalabasan ng laro. Sinubukan niyang makipag-ugnayan kay Lu Guang para sa katiyakan. Sinabi ni Lu Guang na nabago ni Cheng ang tala ng huling pangyayari, ngunit hindi nagbago ang panghuling kinalabasan. Sinabi ng coach ng gym kay Cheng na nagpasya ang mga leader na buwagin ang basketball court at muling itayo ito kahit na nanalo ang koponan. Ipinasa ni Cheng ang mensahe ng kliyente sa kapitan. Nakilala nilang dalawa ang kapatid ng kapitan at silang tatlo ay naglakbay pa uwi ng magkasama. Matapos nito, dinala ni Cheng ang kapatid sa isang lakad at ipinasa ang pangalawang mensahe. Pagbalik sa bahay at pagkatapos ay nilutas ang away sa ina ni Cheng Xiao, ipinasa niya ang huling mensahe. Agad na natuklasan ni Cheng na ang operasyon na ito ay nakatuon sa isang hindi mapapatawad na alaala. Isang lindol na papatay sa mga kaibigan at pamilya ni Cheng. Binalaan siya ni Lu Guang na anuman ang kanyang gawin, hindi niya dapat baguhin ang nakaraan at ang mga kaibigan at pamilya ni Cheng ay patay na at kung susubukan niyang baguhin ang anuman, maaari nitong makaapekto sa kanilang kasalukuyang buhay. Hiningi ni Lu Guang kay Cheng na huwag sabihin kanino man ang nalalapit na lindol na magiging sanhi ng malaking kaguluhan. Mabilis na umalis si Cheng Xiaoxi sa bahay ng kapitan at humiling na umalis siya kasama ang kanyang pamilya kaagad at iwanan ang bayan. Akala ng kapitan na pinag-uusapan niya ang laro pagkatapos ng pagdinig na sinasabi ni Cheng ang tungkol sa plano ng paaralan na buwagin ng gym. Nagbigay ito ng galit sa kapitan at sinabihan si Cheng Xiaoxi na umalis. Pagkatapos nito, inihayag niya na isang lindol ang tatama sa bayan sa 8:30 ng gabi. Ngunit ang impormasyong ito ay nagdudulot ng mas maraming pinsala kaysa sa pagtulong sa kanila. Walang talagang nag-aalala tungkol sa lindol, nag-aaway sila sa halip. Ang mga matatandang babae mula sa mga kapitbahay ay nagtatanong kay Cheng Xiaoxi kung saan niya narinig ang balita tungkol sa lindol. Nagpanik siya at sinabi niyang nabasa niya ito sa isang magazine. Lahat ay nagtawanan at tumakas si Cheng mula sa lugar at umiyak sa panghihinayang. Hiningi niya kay Lu Guang kung maaari niyang iligtas ang ina ni Cheng. Pumayag si Lu Guang at sinabi sa kanya na sundin ang kanyang mga direksyon. Sinabi ni Lu Guang na ang kanyang aksyon ay magiging dahilan ng mas hindi mahuhulaan na nakaraan. Mabilis na umalis si Cheng sa bahay ng kanyang ina at sinabi sa kanya na mayroong chismis sa bayan tungkol sa isang lindol at humiling na mag-empake. Ang kasunduan na ginawa ni Lu Guang kay Cheng ay hindi talaga totoo. Naalala niya na ang pagguho ng bundok ay nilamon ng kalahating bayan at si Cheng ay nailigtas dahil siya ay nakaupo sa dining room. Nagtago sina Cheng Xiaoxi at ang kanyang ina sa ilalim ng mesa at naghihintay sa pagdating ng lindol.
Sinabi ng ina ni Cheng na nakalimutan niya ang isang bagay at nagpa siya na lumayo mula sa mesa. Sinabi ni Cheng sa kanya na manatili habang siya ay kukuha ng mga gamit. Tumunog ang orasan ng 8:30 at ang lindol ay yumanig sa bayan at nilamon ng lahat at lahat. Nagising si Cheng na walang malay at tinanong ang ina ni Cheng Xiaoxi kung okay siya. Siya ay malubhang nasugatan. Inirekomenda ni Lu Guang kay Cheng na umalis kung masyado itong mahirap para sa kanya. Samantala, sinubukan ng ina ni Cheng Xiaoxi na aliwin siya at sinabing sundin ang kanyang mga pangarap at inawit ang awit na dati niyang inaawit nung bata pa si Cheng Xiao. Pagbalik sa kasalukuyan, napagtanto ni Cheng na inasahan ito ni Lu Guang at sinampal siya sa mukha. Pagkatapos ay bumagsak sa kanyang mga tuhod at umiyak ng buong puso. Dumating si Cheng Xiaoxi sa Photoshop at nagtanong kung maaari niyang i-develop ang ilang mga litrato mula sa kanyang lumang kamera. Ang lumang kamerang ito ay ang bagay na nais kunin ng ina ni Cheng Xiaoxi sa oras na sila ay nagtatago sa ilalim ng mesa mula sa lindol. Sinabi ni na Cheng Xiaoxi at Lu Guang kay Ling na magpapapahinga sila mula sa pagkuha ng litrato. Dumating ang isang pulis at nagtanong tungkol sa mahiwagang negosyo na nagaganap. Isang mag-asawa na nagpapatakbo ng isang cafe ay nagtatapos na nawawalan ng kanilang anak sa isang abalang araw sa cafe. Hindi pa handa sina Cheng Xiaoxi at Lu Guang na muling magsimula ng trabaho. Habang nag-uusap sila, dumating ang isang lalaking nagngangalang Zhao Li at nais ang kanilang tulong. Matapos malaman na siya ay isang pulis, pinagsabihan siya ni Ling na umalis dahil sila ay nagpapatakbo ng isang lehitimong negosyo. Nang malapit nang umalis ang pulis, may pumasok na lalaki sa shop na naghahanap ng tulong dahil narinig niyang maaari nilang makita ang nakaraan sa kanilang mga litrato. Nais niyang tulungan sila na mahanap ang kanyang anak na si Dudu na nawawala sa loob ng 3 taon. Sinabi ng pulis sa lalaki na mali ang narinig niya tungkol sa mga tao. Ito ay isa lamang scam at tiniyak sa kanya na hindi isasara ang kaso ng kanyang anak. Pagkatapos marinig ang kwentong ito, napilitan ng dalawa na gumawa ng aksyon. Nakipag-ugnayan sila kay Brother Lang upang sabihin na handa na silang tumulong. Nalaman ni Officer Zhao Li na si Brother Lang ay pumasok upang kunin ang CCTV footage mula sa araw ng pagdukot at ang iba pang mga opisyal ay tumanggi na tumulong. Ngunit isang opisyal ang gumawa ng pagbubukod at pribadong nagpadala sa kanya ng 15 segundo ng video. Nagsimula silang maghanap ng mga palatandaan gamit ang CCTV footage. Pumasok si Cheng sa nakaraan bilang siya mismo salamat sa CCTV footage. Nakasalubong niya si Ling mula sa nakaraan habang sinusundan ng kidnapper. Nagulat sina Ling at ang kanyang kaibigan nang makita si Cheng na dapat ay nagbabakasyon kasama si Lu Guang. Tumakas siya nang hindi nakikipag-ugnayan sa kanila dahil ang pakikipag-usap kay Ling ay maaaring baguhin ang timeline. Dahil dito, nawalan si Cheng ng bakas ng kidnapper. Ang mga blind spot ng camera ay naglilimita sa mga tanawin ni Lu. Tumingin si Cheng sa lahat ng dako ngunit tila nakatakas na ang kidnapper. Nasa kasalukuyan tayo ngayon. Nakikipag-usap si Ling sa ama at ipinapaalam sa kanya na hindi nila natagpuan ang kidnapper. Inamin din niya na nakita niyang kasama si Dudu ang isang tao ngunit hindi siya huminto at itinago ang impormasyong ito sa lahat. Kinukumbinsi ni Mr. Ling si Ling at sinabing siya at ang kanyang koponan ay nagbigay sa kanya ng pag-asa at patuloy siyang hahanapin ang kanyang anak kahit na umabot ito ng 20 taon. Sinabi ni Cheng Xiaoxi sa ama na nais nilang tumulong pa. Tinanong ni Lu Guang ang ama kung mayroon silang iba pang mga litrato mula sa araw ng pagdukot. Sinimulang tingnan ng ama ang kanyang telepono upang makita kung mayroon siyang higit pang mga litrato. Napansin ni Lu ang isang litrato ng mga action figure na kuha ni Dudu na maaaring magdala sa kanila sa ibang lugar. Pumasok si Cheng sa litrato sa pagkakataong ito bilang si Dudu upang maghanap ng mga palatandaan. May isang taong nagtatapon ng bola na nakakuha ng pansin ni Dudu. Lumiko si Cheng at kinuha ang bola. Ang babaeng nakatayo sa malayo ay tinawag ang kanyang sarili na auntie at humiling sa batang ibalik ang bola. Nagtataka si Cheng kung bakit ang bola ay amoy mabango. Inamoy niya ito at nahilo. At sumang-ayon na sumama sa babae na tumawag kay Dudu na kanyang pamangkin. Nawala si Cheng sa katinuan at nahulog sa tulog. Nang magising siya, tinanong siya ni Lu Guang na maghanap ng mga palatandaan. Natuklasan ni Cheng na sila ay nasa Red Sun Hostel na nasa labas ng lungsod. Sinabi ni Lu Guang kay Cheng na maghanap ng wallet o purse upang makuha ang kanyang mga dokumento ng pagkakakilanlan. Matagumpay na nahanap ni Cheng ang kanyang ID ngunit nagising ang babae. Gumamit si Cheng ng kanyang mga kasanayan at martial arts upang talunin siya. Matapos ang muling pagkikita, tinanong ng hepe ng pulisya kung paano nakuha ni Cheng ang access sa CCTV footage at humihingi ng tulong sa isang investigasyon sa serial murder. Sinusuri ni Lu Guang ang mga larawang kaso, isa sa mga ito ay nagpapakita ng katawan ni Emma. Itinatago ni Lu ang litrato bago makita ito ni Cheng, pinalitan ito ng litrato ng pumatay. Ipinaliwanag ng opisyal sa dalawa na maaaring maging kritikal ang kasong ito dahil ang suspek ay talagang tuso at pinag-iisipan nilang ito ay isang pagpatay. Binabaliwala ni Lu Guang ang kaso sa pagsasabing maaaring hindi sila makatulong. Nagdala si Ling ng isa pang kliyente. Ito ay si Xu Shanshan na isa ring miyembro ng Time Photo Studio Gang. Nais niyang malaman kung ano ang sinabi ng kanyang malapit na kaibigan at posibleng pag-ibig na si Dong Yi noong siya ay lasing.
Si Xu Shanshan ay nais sanang magpatuloy sa mas mataas na pag-aaral ngunit nagpa siya na manatili dahil kay Dong Yi at naghihintay sa kanya na sabihin ang mga salita na sa kasamaang palad ay hindi kailanman dumating. Mula sa kanilang gabing pamamaalam, mayroon lamang siyang 2 litrato kasama si Dong Yi. Si Xu Shanshan ay uminom ng labis at hindi na natatandaan ang huling bagay na sinabi ni Dong Yi sa kanya. Wala siyang lakas ng loob na tanungin ng lalaki kung ano ang sinabi niya ng personal. Ngayon, nais niyang humingi ng tulong sa gang. Pumayag si Cheng na pumasok sa litrato habang si Xu Shanshan ay naglalaro ng kaunti, kumakanta sa karaoke at umiinom ng labis. Sa sandaling ang tungkol na si Dong Yi ay sasabihin na sa kanya, nakita niya ang isang lalaki na mukhang katulad ng lalaki sa litrato na ipinakita ng opisyal. Sinundan ni Cheng ang lalaki sa isang eskinita, natatakot na siya ang serial killer. Plano niyang kunan ng litrato ito at hanapin siya mamaya. Nalaman na ang lalaki ay hindi ang serial killer kundi isang tao na kamakailan lamang ay tinanggihan ni Xu. Bagaman na-distract si Cheng at hindi narinig ang sinabi ni Dong Yi, nagawang isulat ni Luguang ang lahat. Sa kasalukuyan, sinabi ni Luguang kay Xu kung ano ang sinabi ni Dong sa kanya. Ayaw umalis si Dong Yi at nais si Xu Shanshan na samahan siya sa susunod na umaga habang siya ay nagbibigay ng panayam. Tumanggap ang grupo ng isang kakaibang text message mula kay Xu Shanshan. Hindi dumating si Xu Shanshan upang suportahan si Dong Yi. Subukan mong sabihin iyon ng 10 beses ng mabilis. Nag-aalala. Tinawagan ni Xiaoling ang numero ni Xu at nagulat nang marinig ang boses ng isang estranghero sa kabilang dulo na naghatid ng isang cryptic na mensahe. Sabihin kong darating ako ayon sa ipinangako. Natakot ang gang na ang lalaking ito ay maaaring ang serial killer. Nagpa siya si Luguang na pumunta sa himpilan ng pulisya. Nagawang makilala ni Luguang ang plaka ng sasakyan ng killer sa pamamagitan ng pagpasok sa CCTV photo ng killer. Napansin ni Luguang si Cheng sa litrato at napagtanto na siya ang nag-iisang tao sa litrato. Nang bisitahin ng hepe ng pulisya si Liu Min, ang pangunahing sospek at may-ari ng sasakyan, natuklasan niyang siya ay paralisado dahil sa isang kamakailang aksidente sa kotse. Dahil nasa ospital si Liu Min, mayroon siyang alibi para sa krimen. Sa litrato, si Cheng ay nakikita na sumasakay sa trunk ng sasakyan ni Liu Min. Nang pumasok si Liu at Emma, pumunta si Liu sa isang liblib na lugar at sinimulang saktan si Emma habang sumisigaw ng kanyang pangalan. Nang malaman ni Cheng ang pangalang ito, napagtanto niya na ang kanyang mga aksyon bilang si Emma ay nagbago sa kanyang kapalaran at nagdala sa kanya sa sandaling ito sa oras kapag siya ay malapit ng mapatay. Sumigaw si Cheng sa paghihirap at sa sandaling ang trunk ni Liu Min ay malapit ng buksan, nawala si Cheng. Mabilis na bumalik si Cheng sa harap ni Luguang na galit at si Xiaoling ay stunned sa Time Photo Studio. Inamin ni Cheng na talunan na hindi niya nabago ang anuman at napagtanto ang kanyang mga aksyon ay walang kabuluhan. Tinanggap niya ang responsibilidad para sa kakulangan ni Xiao na makita si Dodo dahil siya ang dahilan ng kanyang pagka-distract. Nagulat si Xiao sa talento ni Cheng ngunit tinanggihan niya ito upang tingnan kung may progreso ang pulis. Ayon sa pulis, hindi maaaring napatay si Emma dahil ang ebidensya ng CCTV ay nagpapakita sa kanya na naglalakad mag-isa sa isang tulay. Natuklasan ni Luguang na may nangyayari kay Xu sa isang litrato na kuha bago ang kanyang pagdukot at mental na inihahanda ang sarili para sa kung ano ang maaaring mangyari kung siya ay pumasok sa frame. Samantala, naghihintay si Dong Li sa pagdating ni Xu para sa panayam. Bumalik si Cheng sa Time Photo Studio at nakipag-usap sa kanyang sarili at sa kanyang mga kaibigan. Natutunan ng ilan sa kanilang tunay na damdamin tungkol sa kanya, parehong mabuti at masama. Naging malinaw ang backstory ng pagkakaibigan ng gang habang lumalapit ang laban sa pagitan ni Xu at ng umaataking tao. Sa kasalukuyan, pumasok ang parehong umaataking tao sa Time Photo Studio sa gabi. Nakialam si Cheng upang pigilan ang killer na patayin si Xu, habang si Luguang ay nagmamadaling pumunta sa development room at nilock ang killer sa loob. Nakipagkasundo si Cheng sa killer sa litrato, pagkatapos ay bumalik sa kasalukuyan kung saan nakatagpo siya sa killer sa development room. Ang umaataking pumasok sa studio ay bahagi ng plano ni Cheng. Nagplano si Cheng na harapin ang killer at nag-alok sa kanya ng kasunduan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng pahiwatig sa susunod na umaga kapalit ng proteksyon para kay Xu. Sumang-ayon ang umaataking tao sa kasunduan at sa kasalukuyan siya ay nakulong sa development room kasama si Cheng. Pumasok si Cheng sa mga larawan ng mga biktima ng umaataking tao habang naglalaban ang dalawa. Si Liu Min ang nasa likod ng lahat ng ito. Siya ay nahuli ng mga autoridad. Sinusuri ng mga autoridad si Liu Min. Nagsasalita si Liu Min tungkol sa kanyang kaibigan na nagsagawa ng pagpatay. Humiling si Cheng ng CCTV footage ni Emma at ginamit ito upang subukang iligtas siya. Matapos ang malapit na nakamamatay na pagtuklas sa trunk ni Liu, napaniwala siya na napatay na niya si Emma at pumunta sa ospital. Si Emma ay muling nagkamalay at habang nasa koma ay nagdudulot ng aksidente sa sasakyan ni Liu. Si Emma ay nakaligtas at sinubukang mag-text sa kanyang mga magulang na naghihintay sa kanyang pagbabalik sa bahay at natagpuan ang kanyang telepono na sira. Nakipag-usap si Cheng kay Emma upang huwag tumalon mula sa tulay.
Ipinakilala niya ang kanyang sarili at sinabi kay Emma ang tungkol sa kanyang kakayahan na bisitahin ang nakaraan sa pamamagitan ng mga litrato. Umiiyak, tinanong ni Emma kung makakatulong si Cheng na magsimula muli. Naalala niya ang kanyang nakaraan at naalala kung paano siya pinahirapan ni Shu upang tulungan si Liu Min na nakawin ang pera mula sa kumpanya ng kanyang ama. Nalilito ang mga autoridad tungkol sa pahayag ni Liu Min. Sinabi ng mga doktor na siya ay may magandang kalusugan sa isip. Wala siyang schizophrenia o multiple personalities disorder. Nagtataka rin sila kung paano siya nakapunta sa studio kung siya ay paralisado. Samantala, lasing na tinawag ni Liu Min ang isang tao na humihiling sa kanya na tumulong. Habang dumating si Xiao na may mga mansanas at kutsilyo, nagtataka si Liu Guang kung paano posible na pigilan ang kamatayan dahil ito ay isang mahalagang tala. Biglang nagiging pula ang mga mata ni Emma habang sinasabi niyang, "Hindi ko alam na may saksi at nahulog mula sa tulay." Mabilis na napagtanto ni Liu Guang na si Liu Min ay isang puppet lamang at ang totoong may kasalanan ay ibang tao. Biglang naging pula ang mga mata ni Liu Min at bigla siyang nakakalakad muli. Naging ganito rin ang mga mata ni Xiaoling sa kasalukuyan. Nagtapos siyang saksakin si Liu Guang. Hindi nagtagal. Napagtanto ni na Cheng at Liu Guang na may ibang tao na may kakayahang sumanib sa espiritu. Bumalik si Cheng sa kasalukuyan at natagpuan si Liu Guang na dumudugo. Ang sinasanib na Xiao ay nang uuyam kay Cheng at sinasabing ito ang iyong parusa para sa paglabag sa mga patakaran ng laro. Ngayon ay na-reset ang laro at iyon ang katapusan ng video. Tulad ng dati, kung nagustuhan mo ang iyong nakita, mag-subscribe sa channel. Mag-upload ako ng maraming mga video na katulad nito. Kaya't makikita tayo sa susunod.